Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Nang madiskubring patay ang sikat at mabait na child psychiatrist na si Dr. Thomas Burchard sa isang trunk ng kotse malapit sa Las Vegas, nagulat ang mga pulis sa kalupitan na sinapit nito. Nang sila ay magsimulang mag-imbestiga, ang mga ito ay nagulat sa lihim at masalimuot nitong buhay na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ating balikan ngayon ang kaso ni Dr. Thomas Burchard. Si Thomas Kirk Burchard ay ipinanganak noong February 16, 1948 sa Boston, Massachusetts. Ang kanyang ama ay isang professor sa Harvard na nagtuturo ng architecture. Nang makatapos siya sa medical school, ay nagdesisyon siya na mag-focus sa child psychology at siya ay naging resident doctor ng iba't ibang mga ospital. Siya ay nagkaroon ng asawa pero nauwi din ang kanilang pagsasama sa divorce. At yun ang nagtulak kay Dr. Thomas na lumipat sa Monterey, California. Ang mga nagmamahal sa kanya at kanyang mga kasamahan sa trabaho ay inilarawan ang doktor na isang mapagbigay at mabait na tao, lalong-lalo na sa mga bata. Ang kanyang mga pasyente ay pinuri ito dahil sa galing niya hindi lamang sa kanyang trabaho, pero kung gaano nito pakisamahan ang kanyang mga pasyente, maging ang mga kapamilya nito. Isang magulang din ang nagpatunay na ang doktor ay ang mismong namimili ng mga school supplies para makatulong sa mga pasyente niyang may sakit sa pag-iisip. Noong 2002, sa isang pagbabakasyon niya sa Las Vegas, ay doon niya nakilala si Judy Earp. Pagkalipas ng 2 taon nilang relasyon, niyaya ni Dr. Thomas si Judy at ang kanyang mga anak na manirahan sa bahay nito sa Monterey. Ayon kay Judy, sa tagal niyang kasama ito, ay nasaksihan niya kung gaano talaga ito kasikat, hindi lamang sa dahil ito ay magaling na doktor, pero sa taglay nitong kabaitan. Merong isang beses na ang isa sa mga magulang ng pasyente nito ay may problema sa pera at ito ay hindi nagdalawang isip na pahiramin ang magulang ng bata ng pera. Pero ang hindi alam ni Judy ay ang sobrang kabaitan ni Dr. Thomas ay aabot sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang araw habang siya ay nakasakay sa sasakyan ng doktor, ay nakita niya ang isang envelope na naglalaman ng isang lease agreement ng isang apartment at ito ay nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Kelsey Turner. Sinabi ni Judy na nang tinanong niya ang doktor kung sino at bakit siya pumirma sa isang lease agreement para sa isang babae, ay inilarawan ni Dr. Thomas na ang babae ay isang single mother na nag-email sa kanya para humingi ng tulong. Di umano sa email ay nakalagay na naghihirap ito at gusto lamang niyang mabuhay ang kanyang anak. Ayon kay Judy ay naniniwala siya kay Thomas at hindi siya nag-isip ng masama dahil para sa kanya ang kanyang nobyo ay bukas ang palad sa sino mang nangangailangan. Pero ang hindi niya alam ay may lihim pala ang dalawa. Lumalabas na hindi isang pasyente o maging ang anak ni Kelsey ay hindi pasyente ni Dr. Thomas. Dahil ang dalawa ay magkarelasyon talaga at ang mga ito ay nagkakilala sa internet. Ang doktor din ang dahilan kung bakit si Kelsey ay lumipat sa Monterey, California. Sa bahay na binabayaran ng doktor ay kasama ng modelo ang dalawa niyang anak sa una at ang kanyang ina. Ayon sa kapitbahay ni Kelsey, lagi silang nakakarinig ng mga pagtatalo na nagmumula sa bahay ng mga ito. Sa lakas ng mga sigaw, minsan ay nagdesisyon ang kapitbahay na i-record ito at doon ay maririnig kung paano insultuhin at pagsalitaan ng masama ni Kelsey ang sarili niya mismong ina. Ipinanganak si Kelsey Turner noong May 5, 1993 sa Norfolk, Virginia at lumaki siya sa Jonesboro, Arkansas. Nang matapos siya sa kanyang pag-aaral sa Arkansas State University,
nabuntis siya ng kanyang nobyo ng 2 beses. Pero hindi naging maganda ang kanilang pagsasama at ito ay nauwi sa hiwalayan. Nang siya ay single mother na, nadiskubre niya ang social media. Ayon sa mga kaibigan ni Kelsey sa Virginia, ito ay mahilig sa makeup at camera. Ang ina nito ay ang unang nag-impluwensya sa kanya para maging isang modelo. Mula sa isang simpleng mga dress at cowboy boots, nagsimulang mag-post si Kelsey tungkol sa kanyang sarili at mga brands na kanyang mga sinusuot. At mula doon ay nakakuha siya ng halos 100,000 mga followers at tinawag siyang Insta model. Kalimitan sa kanyang mga posts ay tungkol sa mga lingerie at swimsuits. Siya ay nag-audition at nakakuha siya ng iba't ibang mga modeling gigs para sa mga sikat na mga magazines tulad ng Maxim, Playboy, Players Magazine, Fire and Ice at Model Mania. Siya ay naging front cover model din ng mga publications tulad ng 110 at Considered and Dream Victims. Sa kanyang kasikatan, si Kelsey ay lumabas din sa 2011 na pelikula na may title na The Promise at Wally Got Wasted na ipinalabas noong 2018. Sa interview sa kanya ng Playboy Italia, ayon mismo sa kanya, matatawag ni Kelsey ang kanyang sarili bilang impulsive o pabigla-biglang magdesisyon. Siya ay masayahin din at nabubuhay siya na parang walang bukas dahil naniniwala siya na binigyan lamang tayo ng isang buhay. Kaya para sa kanya ay mabubuhay siya ng naaayon sa kagustuhan niya. Sa panlabas at sa kanyang social media, si Kelsey ay namumuhay ng glamoroso. Ang kanyang mga fans ay tinatawag siyang boss woman. Sa paningin ng kanyang mga fans, ang mga bagay na meron siya tulad ng kanyang blue Mercedes at malaking bahay na may 4 na kwarto ay pinaghirapang maipundar ng modelo. Pero ang hindi alam ng mga ito, ang buhay na ipinapakita ni Kelsey ay mahirap i-maintain. Ayon sa mga taong nakapaligid kay Kelsey, hindi sapat ang kinikita nito sa kanyang pagmamodelo para masuportahan ang kanyang lifestyle. Ang mga taong nakakakilala sa kanya sa Arkansas ay hindi mapigilang magtaka kung saan ito kumukuha ng pera para sa kanyang lifestyle. Ang hindi alam ng mga ito at kanyang mga fans ay pinasok na pala ni Kelsey ang isang kakaibang mundo. Nagkakilala ang doktor at ang modelo sa internet at nang nagkita ang dalawa ng personal, si Dr. Thomas ay nahulog at nabighani sa ganda at alindog ng Playboy model. Ang kaibigan ng doktor na si Eddie ay sinabi sa isang interview na ang kanyang kaibigan ay inhalin tulad niya sa isang heroin addict. Dahil lagi nitong sinasabi na hindi niya kayang iwan ang modelo kahit sa punto na magbayad ito ng malaking halaga para lamang makasama niya ito. Si Dr. Thomas ay handang magbayad anuman ang hilingin nito, mapabagong bahay man yan, pera o sasakyan. Idinagdag ni Eddie na isang text lang ni Kelsey kay Dr. Thomas ay agad itong pupunta sa bahay ng modelo para magdala ng mga groceries at mga gamot. Hindi lamang groceries at renta ang binabayaran nito, pero madalas din niyang bigyan ang modelo ng mga sasakyan, mga reseta ng gamot at pera. Ang mga taong nakapaligid kay Dr. Thomas na nakakaalam sa relasyon nito sa modelo ay pinaalalahanan siya. Nang nalaman ni Judy na may sugar baby ang kanyang nobyo, ay binigyan niya ito ng ultimatum. Nang nalaman ni Kelsey ang ginawa niya, ay nakatanggap si Judy ng pagbabanta sa kanyang buhay. At para maayos ang sitwasyon, binigyan ni Dr. Thomas si Kelsey ng pera para lumayo ito at makalipat sa Las Vegas na hindi naman tinanggihan ng modelo. Noong December 2018, matagumpay na nakalipat si Kelsey kasama ang kanyang ina at 2 anak sa Las Vegas o kung tawagin ay Sin City ng Amerika. Sa kanyang mga Instagram post ay makikita na ito ay masayang nakakapag-adjust doon. Siya ay naging parte ng grupo na tinatawag na Hollywood Crew na bumabiyahe mula Vegas hanggang Los Angeles habang nagpa-party. Ang Las Vegas ay talagang nagustuhan ni Kelsey dahil sa marami siyang oportunidad na makukuha doon. Pero ang inaasahan nito ng mga modeling gigs ay hindi nangyari. Siya ay hindi nakukuha para maging cover ng mga magazines at dito na nagkaroon ng problema si Kelsey. Dahil kung wala siyang mga modeling gigs, ay hindi rin siya magkakaroon ng pera para maipambayad sa kanyang mga renta at kanyang lifestyle.
Doon na inula ng mga text messages ang cellphone ni Dr. Thomas dahil si Kelsey ay paulit-ulit na humihingi ng pera. Sa bawat text nito ay pataas ng pataas ang halaga ng gusto nito hanggang sa umabot na nanghihingi na ito ng Mercedes dahil gusto nitong palitan ang luma niyang sasakyan na BMW. Kahit tutol si Judy sa pagbibigay ng doktor ng sasakyan sa modelo, wala siyang nagawa dahil isang araw ay nabigla na lamang siya nang nag-text ito sa kanya ng litrato ng Mercedes na natanggap niya. Kahit nasa Las Vegas na si Kelsey ay lumalabas na patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa at si Dr. Thomas pa rin pala ang nagbabayad ng kanyang tinutuluyan na 4-bedroom house na makikita sa Puritan Avenue. Doon ay kasama nito ang isa sa kanyang mga anak at ang babysitter nito na si Diana. Ayon kay Diana, magaling si Kelsey na magmanipula at maghanap ng mga lalaking mapipera. Sa kanyang mismong sariling salita, sinabi niya na si Dr. Thomas ay parang isang balyena dahil ito ang pinakamalaking isda na nabingwit ng modelo. Ang walang kamalay-malay na matandang doktor ay hindi alam ang totoong ginagawa ng modelo sa bahay na kanyang binabayaran. Ayon kay Diana, hindi lamang sila ang nakatira doon dahil sa ground floor ay makikita at nakatira ang kanilang roommate na si Jeremy Escherich. Sa second floor naman ay makikita ang kanyang kwarto dahil siya ang babysitter ng 4 na taong gulang na anak ni Kelsey. At sa master's bedroom naman ay natutulog si Kelsey at kasama nito ang kanyang bagong nobyo na si John Logal Kennison na dating miyembro ng gang. Noong February 14, 2019, si Dr. Thomas at Judy ay bumiyahe papuntang Las Vegas para sa kanilang Valentine's Day getaway at late birthday celebration ng doktor. Sa kanilang bakasyon ay binisita din ng doktor ang modelo at ang mga anak nito. Nang makabalik sila sa Monterey, California, hindi natapos ang pangungulit at paghingi ni Kelsey ng pera. Kaya noong March 2019, mag-isang nag-book ng flight si Dr. Thomas papuntang Las Vegas. Noong March 1, 2019, dumating si Dr. Thomas sa bahay ni Kelsey pero bago siya dumating, ay sinigurado ng modelo na ang mga tao sa loob ng bahay ay magkukunwari na ibang tao para lokohin ang doktor. Ipinakilala ni Kelsey ang kanyang nobyo na si Logan bilang Jay at ito ay di umanong kanyang tattoo artist. At ang ibang tao naman sa bahay ay inutusan niyang huwag kausapin ang doktor. Noong hapon ng March 2, nakatanggap ng text si Judy mula kay Dr. Thomas at sinabi nito na tila naresolba na niya ang problema at ito ay uuwi sa California ng Lunes. Pero ang cover-up ni na Kelsey ay nagkaproblema nang ang nobyo ng kanyang roommate na si Jeremy na si Chelsea ay dumating sa bahay. Nang umalis si Dr. Thomas papuntang grocery store, si Chelsea ay sumama sa matandang doktor at nang malaman ito ni Kelsey, bigla itong nagsisigaw at nagwala. Ayon sa babysitter nito na si Diana, nag-alala si Kelsey na baka pinlano at kinausap ito ng kanyang roommate na si Jeremy para akitin ang doktor. Natakot si Kelsey na baka maagaw sa kanya ang kanyang sugar daddy. Nang bumalik ang mga ito sa bahay, sina Kelsey at Chelsea ay nag-away hanggang umalis na ang mga ito sa bahay. Nang alas 11 na ng gabi ng parehong araw na yon, si Kelsey at si Dr. Thomas ay pumunta sa Las Vegas Strip para sunduin ang babysitter nitong si Diana. Nang masundo na nila ito ay bumalik ang tatlo sa bahay sa Puritan Avenue. Kinabukasan, ang nobya ni Dr. Thomas na si Judy ay naghintay sa airport. Pero hindi na ito dumating. Nang tinawagan niya ang travel agent ng eroplano na dapat sasakyan ni Dr. Thomas, ay sinabi sa kanya ng ahente na hindi ito nag-check-in sa flight. At doon na siya nag-alala kaya kinontak niya ang mga kapulisan sa Las Vegas para magsagawa ang mga ito ng welfare check. Nang dumating ang mga otoridad sa bahay ni na Kelsey ay walang tao sa bahay at maging ang modelo ay hindi rin makontak. Hindi rin nila matawagan ang cellphone ni Dr. Thomas, pero noong Miyerkules, March 6, ang mga otoridad na nagmamonitor ng digital movement ng cellphone nito ay napansin na ang cellphone ay binuhay. Agad tinawagan ni Eddie ang cellphone ni Dr. Thomas, pero ang boses sa linya ay hindi sa doktor.
Ang lalaki ay nakumbinsi niyang pumunta sa presinto. Doon ay sinabi nito na nakita lamang niya ang cellphone sa Las Vegas Strip. Ayon sa mga otoridad, dinala nila sa interview room ang lalaki at doon ay inamin nito na siya ang may kinalaman sa pagkawala ng doktor. Pero ang mga otoridad ay hindi pinaniwalaan ng lalaki dahil ito ay halatang may sakit sa pag-iisip. Kinabukasan, March 7, nakatanggap ng tip ang mga kapulisan mula sa isang lalaki. Ang nagtip sa mga ito ay ang isang lalaki na nagte-test drive ng kanyang bagong biling pickup truck. Ayon sa salaysay nito ay nakita niya ang mamahaling Mercedes na abandonado sa isang bahagi ng Las Vegas. At dahil sa halaga nito ay agad siyang nagduda sa rason kung bakit ito inabandona. Nang siyasati ng mga otoridad ang trunk ng sasakyan, doon ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Dr. Thomas na klarong namatay dahil sa matinding pamabugbog dito. Nakita din nila doon ang iba't ibang mga gamit na itinuring nilang mga ebidensya tulad ng gloves, trash bags, mga damit at basahan na ginamit na panlinis. Napansin din ng mga investigador na ang mga salarin ay tinangkang sunugin ang sasakyan upang wasakin ang mga ebidensya. Nang malaman ni Judy ang sinapit ni Dr. Thomas, agad niyang sinabi sa mga pulis na si Kelsey lamang ang posibleng tao na kayang gumawa ng masama sa kanyang nobyo. Bukod kay Kelsey, ang mga otoridad ay kinwestiyon din ang may-ari ng bat na nakita sa trunk katabi ng bangkay ni Dr. Thomas. Ang pangalan sa bat ay Greg Haggio. Haggio ay napag-alamang dating nobyo ni Kelsey at ito ay may mga criminal records na. Pero ang kanyang pangalan ay tinanggal sa mga persons of interest nang ma-verify ng mga investigador na ito ay may solid na alibay. Si Haggio ay nasa California nang nangyari ang krimen. Siniyasat ng mga otoridad ang cellphone activities na Kelsey, kanyang boyfriend at mga kasama nito sa bahay noong huling gabi na naiulat na buhay pa si Dr. Thomas. Doon ay napansin ng mga otoridad na nagping ang cellphone nito at ng kanyang nobyo na si John sa parehong lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Dr. Thomas. Nang binigyan ng judge ng search warrant ang mga otoridad, hinalughog ng mga ito ang bahay na tinutuloyan ni Kelsey. Doon ay nakita ng mga investigador ang napakaraming mga dugo sa sahig at maging sa pintuan ng bahay. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tip ang mga otoridad na isang tao ang labas-pasok sa bahay. Nang makuha nila ang plate number ng sasakyan, ay doon nila natuklasan na ang tao ay nagtatrabaho sa isang cleaning service na binayaran pala ni Kelsey para linisin ang buong bahay. Agad nag-issue ng warrant of arrest ang mga otoridad sa Las Vegas laban kina Kelsey, Logan at babysitter nitong si Diana. At noong March 29, ang FBI sa California ay nakipag-ugnayan sa kanila dahil nahanap na ng mga ito ang lokasyon ni Kelsey. Ito ay nakita malapit sa downtown ng Stockton kasama ang 4 na taong gulang nitong anak. Agad siyang kinasuhan ng first-degree murder. Ang kasintahan nitong si John ay inaresto din sa bahay ng kanyang ina sa Las Vegas. Habang si Diana naman ay kusang loob na pumunta at sumuko sa presinto. Sa interview ng mga investigador kay Diana, ay inalahad niya ang kanyang nasaksihan noong gabi na pinatay si Dr. Thomas. Ayon sa kanya ay noong gabi na siya ay sinundo ni Kelsey, si Dr. Thomas ang nagmamaneho ng sasakyan at dahil sa hindi ito masyadong pamilyar sa lugar, sila ay naligaw. Kaya para mapabilis na makauwi sila sa bahay nila, ay ipinasa ng doktor ang kanyang cellphone kay Kelsey para tulungan siya nito na buksan ang navigation app. Pero sa halip na hanapin ito ang navigation app, tiningnan ni Kelsey ang mga text messages ng doktor. Doon ay nakita ng modelo na nagpaplano pala ang doktor at ang sarili niya mismong ina na kunin ang custody ng mga bata sa kanya. Sa galit ay hinampas nito ng paulit-ulit si Dr. Thomas. Nang sila ay makarating sa bahay, patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa. Mula sa simpleng sigawan ay binantaan na ni Kelsey ang doktor na kapag itinuloy niya ang plano, ay sisirain niya ang reputasyon ni Dr. Thomas. Malakas nitong isinigaw na tatawagan niya ang ospital kung saan ito nagtatrabaho at sasabihin niya
na meron siyang nakitang mga malalaswang larawan ng mga bata sa cellphone nito. Sa dismaya ng doktor ay pumunta na lamang ito sa kanyang kwarto sa second floor para magpalamig ng kanyang ulo. Kahit isinara na ng doktor ang pintuan ng kanyang kwarto ay patuloy pa rin ang pagsigaw at pagiging hysterical ni Kelsey. At ayon sa salaysay ni Diana, kinumbinsi ni Kelsey ang kasintahan nitong si Logan na atakihin ang doktor. Sa bilis ng pangyayari, ang sunod na narinig ni Diana ay ang malakas na lagabog sa second floor at nang siya umakyat, nakita niyang wasak na ang pintuan ng kwarto na tinutuluyan ng matandang doktor. At pagkatapos ay nakita niyang hinampas ni Logan ng baseball bat ang ulo ni Dr. Thomas. Ayon kay Diana, agad siyang pumasok sa kwarto at inagaw niya ang baseball bat kay Logan at pinakalma niya ito. Nang tila kalmado na ang lahat, di umano'y nagdesisyon silang lahat na dalhin ang doktor sa ospital. Pero bago nila mailabas ang kotse sa garahe, ay hiniling ni Dr. Thomas na gusto niya ng jacket. Kaya sina Kelsey at Logan ay bumalik sa loob ng bahay. Nang bumalik ng kasintahan, sa halip na jacket ang dala ng mga ito, si Logan ay armado na ng baril. Inihiwalay nila si Diana sa doktor at sinigawan nila ito na bumalik sa loob ng bahay para linisin ang kwarto sa second floor. Sa takot ni Diana ay sinunod niya ang utos ni Logan at makalipas ang ilang sandali ay narinig niyang sumisigaw si Kelsey dahil kinukumbinsi nito si Logan na patayin ang doktor. Sa paulit-ulit nitong pagsigaw ay ang pag-alingaw-ngaw din ng tunog ng baril. At pagkatapos ay nakita niyang pumasok si Kelsey sa bahay at sinabi nito na pinatay na ni Logan ang matanda. Silang lahat ay sumakay ng kotse at sa trunk ng sasakyan ay inilagay nila ang bangkay ng doktor. Habang bumabiyahe ay isa-isa nilang itinapon ang mga gamit ito tulad ng credit cards at cellphone. Ang paglilitis kay Kelsey ay na-delay dahil ito ay napag-alaman pala na nagdadalang tao. Pero hindi niya isinapubliko kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Ayon sa pagsisiyasat ng mga investigador, lumalabas na mahigit kumulang $500,000 na ang ibinigay ni Dr. Thomas kay Kelsey. Noong July 2022, si John ay nag-plead ng guilty sa mga kasong second-degree murder at conspiracy. Ang judge ay binigyan siya ng 18 taon hanggang 45 taon sa kulungan. Noong November 29, 2022, nag-plead din ng guilty si Kelsey. Pero sa pagkakataong ito ay tinanggap niya ang tinatawag sa Estados Unidos na Alford Guilty Plea o mas kilala sa tawag na Kennedy Plea, kung saan ang nililitis na tao ay magpe-plead ng guilty. Pero itinuturing pa rin nila ang kanilang sarili na inosente. Pagkatapos ng paglilitis, si Kelsey ay napatunayang guilty at makukulong siya ng 25 taon. Si Kelsey ay nakakulong ngayon sa Florence McClure Women's Correctional Center sa Las Vegas. At dahil sa nag-plead siya ng guilty sa kasong second-degree murder, ay maaari siyang makalaya pagkatapos lamang ng isang dekada. Noong 2019, naiulat na habang siya ay naghihintay ng paglilitis, ay ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na babae. Hindi malinaw kung sino ang may custody sa kanyang mga anak. Ang alegasyon ni Kelsey tungkol kay Dr. Thomas na ito ay may mga malalaswang litrato ng mga bata sa kanyang cellphone ay napatunayang hindi totoo base sa investigasyon na ginawa ng mga otoridad. Ang dating kasintahan ni Kelsey na si Logan ay nakakulong ngayon sa High Desert State Prison, malapit sa Indian Springs. Pwede siyang mabigyan ng parol sa taong 2042. Ang dati namang kaibigan/babysitter ni Kelsey na si Diana ay orihinal na kinasuhan ng murder. Pero ito ay iniurong dahil sa tinanggap niya ang plea deal na inalok ng prosekusyon. Kapalit nito ay dapat siyang humarap laban sa dati niyang kaibigan na si Kelsey sa paglilitis. Dahil sa kanyang mga salaysay, ay nakumbinsi ng prosekusyon ang jury na guilty ang magkasintahan na sina Kelsey at Logan. Umalis siya ng Las Vegas pagkatapos ng paglilitis at nagsimula ng bagong buhay sa Michigan.
Ayon sa ulat ay hindi naging madali ang lahat para kay Diana. Siya ay kasalukuyang may 3 trabaho habang nilalabanan ang trauma at iba pa niyang mga mental health issues. Ang live-in partner naman ni Dr. Thomas na si Judy ay sinabi na kahit masaya siya na nakamit nito ang hustisya, ay hindi naman niya maiwasan na malungkot dahil hindi nakinig sa kanya ang kanyang nobyo. Kahit paulit-ulit na di umano ang pagbibigay nito ng warning kay Dr. Thomas tungkol sa modelo. Nang matapos ang paglilitis, siya ay bumalik sa kanyang pribadong pamumuhay. Siya ngayon ay nasa kanyang 60s na at patuloy siyang naninirahan sa bahay ni Dr. Thomas sa Salinas, California. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.